na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita para kayo ay GV Informed, GV Aware, and GV Updated. At available din po ito sa aming official Facebook page na GV 99.9 FM. Muli, ito po ang GV Balita Express. GV Balita Express. oras natin ngayon, 4 na minuto makalipas ang oras ng alas 7 ng umaga. Hatid sa atin ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere, kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. At para sa ating headlines, balita. Mga tauhan ni DPWH Secretary Dizon may kaugnayan sa mga kontraktor ayon kay Representative Leviste. Dizon, hinamon si Leviste na pangalanan ang mga DPWH officials na konektado sa mga kontratista. Senator Bongo, itinangging kakilala ang mag-asawang Diskaya. Super Health Center sa Antipolo na higit 1 taon na nakatenga, biglang binuksan kahapon ng bisitahin ng DOH Chief. 1,000 pamilya na wala ng tirahan sa sunog sa Bacoor. 3, tiklo sa 7.8 million pesos na illegal na LPG sa Batangas. Tricycle driver nasawi sa pamamaril ng tandem sa Cavite. 2, patay sa shootout sa Calamba. Lalaki na sa isang motorcycle repair shop binaril sa ulo sa Padre Garcia, Batangas. At para sa balitang sports, Carlos Yulo na limitahan ang kategoryang lalahukan sa SEA Games. Para sa detalye ng balita, mga tauhan ni DPWH Secretary Dizon may kaugnayan sa mga kontraktor ayon kay Representative Leviste. Para sa detalye ng balita, kasama natin DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie binunyag ni House Appropriations Panel Vice Chair at Batangas Representative Leandro Leviste na ilang miyembro ng team ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ay mga kontraktor o may kaugnayan sa mga kontraktor na sangkot sa flood control anomaly. Sinabi ni Representative Leviste na nakuha niya ang impormasyon mula sa ilang kasamahan sa Kamara. Hindi raw si Secretary Dizon mismo ang kontraktor, kundi mga tauhan niya. Marami na raw sa Kongreso ang nakakaalam nito. Hinimok niya si Dizon na isapubliko ang koneksyon ng kanyang team sa mga kontratista, lalo na't may isinasagawang investigasyon sa mga irregular na proyekto ng gobyerno. Dagdag pa ni Leviste, maaaring makita sa simpleng online search ang mga paratang ng katiwalian laban sa ilang bagong appointee ng DPWH. Aniya, may potensyal si Dizon na magdala ng reforma sa DPWH kung magiging bukas siya sa isyong ito. Sa gitna ng press con, nakatanggap si Leviste ng tawag mula sa isang mataas na opisyal ng DPWH at giit ng kongresista ang nais niya ay transparency at patas na alokasyon ng pondo. Kung may connection man sa mga kontratista, sana ay ilahad sa publiko. Sa kabilang dako naman, DJ Frankie, isa sa mga tumutol sa pagpasa sa 2026 national budget si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na nanawagang ibaba ang presyo ng mga proyekto ng DPWH upang matigil ang kickbacks. Bilang batayan, binanggit ni Leviste ang pahayag ng dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na halos 100% ng bidding sa DPWH ay lutong nakaw. Sinabi ni Leviste dapat bawasan ng 25% ang presyo
sa proyekto ng DPWH para matanggal ang tinatayang 150 billion pesos na kickbacks. Ayon pa kay Leviste, kahit walang kickback ang isang kongresista, may iba pa ring nakikinabang. Hiniling niyang ibaba ng 30% ang presyo ng mga proyekto ng DPWH sa kanyang distrito at i-realign ang 508 million pesos na matitipid para sa mahigit 200 silid-aralan. Dagdag pa ni Leviste, hindi rin patas ang alokasyon ng pondo, bagamat 15% ng populasyon at GDP ay mula sa Region 4A, 10% lang ng DPWH budget ang napupunta rito. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At sa kabila ng balitang yan, si Secretary Dizon hinamon si Leviste na pangalanan ang mga DPWH officials na konektado sa mga kontratista. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. hinamon ni Public Works Secretary Vince Dizon si Batangas Representative Leandro Leviste na tukuyin ang mga opisyal ng DPWH na umano'y nakikipagtransaksyon sa mga kontratista kapalitang kickbacks. Nauna nang sinabi ni Leviste na may ilang miyembro ng grupo ni Dizon na mga kontratista umano o nakikipagpulong sa kanila. Itinanggi ito ni Dizon at iginiit na walang kontraktor sa kanya mga undersecretary. Ngunit tiniyak niyang magsasagawa siya ng mga investigasyon at kikilos kung may mapapatunayan. Hinikayat din niya ni Leviste na ibigay ng pribado ang mga pangalan at detalye at tiniyak na pananagutin ang sinumang mapapatunayang sangkot. Itinanggi din ni Dizon na meron siyang conflict of interest mula sa dati niyang mga posisyon sa gobyerno. Inamin naman ni Leviste na wala pa siyang dokumentaryong ebidensya at mga balitang naririnig lamang sa mga mapagkakatiwalaang source. Ngunit aniya, kailangan ang transparency upang maiwasan ang korupsyon sa mga proyekto ng DPWH. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At Senator Bongo, itinangging kakilala niya ang mag-asawang Diskaya. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. Mariing itinanggi ni Senador Bongo na personal niyang kakilala ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya at iginiit na hindi siya sangkot sa anumang maanumalyang proyekto ng gobyerno. Ang pahayag ng senador ay matapos sabihin ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na iniimbestigahan na ng kanyang tanggapan at ng ombudsman ang posibleng kaugnayan ng mga Diskaya sa CLTG Builders, isang kumpanyang nakabase sa Davao City na pagmamay-ari ng ama ni Senador Bongo. Sa pulong balitaan, iginiit na ni Senador Go na tila tinatarget siya kaugnay ng investigasyon sa umano'y maanumalyang mga proyekto sa flood control. Aniya, wala raw siyang kinatatakutan dahil wala umano siyang ginagawang kasalanan at kaisa raw siya ng mga Pilipino sa paglaban sa korupsyon. Sinabi pa ng senador na tila inililihis ang buong katotohanan at dapat aniyang hanapin ang tinukoy niyang buhaya at mastermind sa umano'y korupsyon sa infrastructure projects. Nagpahayag naman si Go ng kahandaang maging complainant at isakdal ang mga sangkot sa mga maanumalya at substandard na proyekto kahit pa kamag-anak niya ang mga ito. Wala raw siyang pakialam kung kamag-anak pa ang masangkot basta't mapanagot ang mga tunay na responsable. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Super Health Center sa Antipolo na higit isang taon nang nakatenga. Biglang binuksan kahapon ng bisitahin ng DOH Chief. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Biglang binuksan kahapon, Huwebes, Oktubre 16, ang Super Health Center sa Antipolo City na mahigit isang taon na nakatenga mula nang makumpleto ito noong Hulyo 2024. Ayon kay Department of Health, ayon sa Department of Health o DOH, nananatiling nakatiwangwang ang naturang health center sa kabila ng paulit-ulit na pangungulit ng ahensya na gawin itong operational na para mapakinabangan ng taong bayan ang 19.5 million pesos na kabuuang pondo na ginastos para sa pagpapatayo ng naturang pasilidad. Noong araw ng Huwebes, ayon sa DOH, agad na binuksan ang naturang health center nang malamang bibisitahin ito ni Health Secretary Ted Herbosa kasama ang media. Ito naman ang unang araw ng operasyon ng naturang health center na magsisilbi ding primary care facility.
Ipinaliwanag naman ni Secretary Ted Herbosa na kaniyang binisita ang naturang health center matapos malaman na nakumpleto na itong maipatayo, subalit nananatili pa ring hindi operational at nakapadlock. Sa isinagawang inspeksyon ng kalihim, nakita naman ito ang mga equipment na ani ay pinondohan ng 5 million pesos, kabilang ang mga examining table, emergency cart, x-ray at laboratories. Ayon pa kay Secretary Herbosa, merong 3 kwarto sa ground floor at 2 naman sa ikalawang palapag ng Super Health Center. Ipinaliwanag naman ng City Health Officer kung bakit ngayong araw lamang binuksan ang naturang health center. Aniya ay may ilan pang mga equipment o gamit na kasalukuyang binibili at pinupunan pa din ang kinakailangang manpower. Una nang sinabi ng DOH na tahimik itong nag-iimbestiga sa mga super health centers na hindi operational. Subalit, inaasahan naman ng ahensya na bibilis pa ang mga proseso ng mga lokal na pamahalaan para gawing operational ang mga nakatenggang istruktura ngayong isinasa publiko na ng ahensya ang pagsuyod sa mga super health centers. Sa ngayon, ayon kay Secretary Herbosa, meron lamang 296 na health centers ang hindi operational. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. 1,000 pamilya nawala ng tirahan sa sunog sa Bacoor, Cavite. Para sa detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, nasa 1,000 pamilya nga ang nawala ng tirahan matapos sumiklab ang sunog sa River Drive, Barangay San Nicolas 3, Bacoor City, Cavite, kamakalawa ng umaga. Ayon sa ulat ng pulisya, pasado alas 10:30 nang magsimula ang apoy sa Bagong Silangan River Drive. Dahil sa malakas na hangin at magkakadikit na kabahayan, mabilis itong kumalat. Umabot ng mahigit 2 oras bago tuluyang naapula ang sunog na nagdulot ng tinatayang 2.2 million pesos na halaga ng pinsala. Patuloy pang iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At tiklo sa 7.8 million pesos na illegal na LPG sa Batangas. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. 3 lalaki ang inaresto ng CIDG Region 4A sa San Jose, Batangas dahil sa umano'y illegal na operasyon ng LPG refilling. Kinikilala ang mga suspect na si alias Guillerma, Romel at Gerald. Parang pawang residente ng barangay na Tunuan at nasamsam sa kanila ang 7.8 million pesos na halaga ng LPG products at refilling equipment. Nahuli silang nagsasagawa ng cross-refilling ng LPG cylinders nang walang license to operate mula sa Department of Energy. Kabilang sa mga nakumpiska ang 8 refilled LPG cylinders, 193 empty cylinders ng iba't ibang brands, mga refilling machines, compressors, timbangan, trailer bullet truck na may 38,000 liters ng LPG at isang delivery truck. Ayon kay CIDG Acting Director, Police Major General Robert Morico II, bahagi ito ng Oplan Lira na layong sugpuin ang operasyon ng illegal na LPG refilling sa bansa. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At isang tricycle driver nasawi sa pamamaril ng tandem sa Cavite. Para sa detalye, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. Patay ang isang tricycle driver matapos barili ng riding in tandem habang nagpapahinga sa kanyang tricycle sa Barangay Sabang na Cavite, Kamakalawa. Kinilala ang biktima na si alias Michael, residente ng naturang barangay. Ayon sa pulisya, nakaupo ito sa kanyang tricycle bandang alas 7:45 ng umaga nang dumating ang 2 lalaking sakay ng itim na motorsiklo. Bumaba ang angkas at agad na pinaputukan ang biktima bago tumakas. Idineklarang dead on arrival sa ospital si Michael. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. 2 patay sa shootout sa Kalamba. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. patay ang isang 4 years old na bata at isang suspect
habang 2 pulis ang sugatan matapos mauwi sa engkwerto ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa Barangay San Cristobal, Calamba City, Laguna nitong Miyerkules ng umaga. Kinilala ang batang biktima na si Akiro Sanyes na tinamaan ng ligaw na bala. Nasawi rin sa insidente si alias Awid, kasamahan ng target ng operasyon na si Reggie Abarquez, wanted sa kasong homicide. Ayon sa pulisya, pinaputukan ng grupo ni Abarquez ang mga operatiba habang isinisilbi ang warrant, dahilan upang gumanti ng putok ang mga pulis. Sugatan sina Chief Master Sergeant Alberto Plaza at Staff Sergeant John Principe na ngayon ay nasa kaligtas na kalagayan. Patuloy ang paghahanap na tumakas na si Abarquez at mga kasamahan nitong sangkot umano sa kasong frustrated murder, gun running at kontratang pagpatay. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Lalaking nasa isang motorcycle repair shop, binaril sa ulo sa Padre Garcia, Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, isang lalaki ang binaril sa ulo ng hindi pa nakikilalang sospek sa isang motorcycle repair shop sa Barangay Tangop, Padre Garcia, Batangas. Ayon sa investigasyon ng Padre Garcia Municipal Police Station, bandang 1:17 ng hapon noong Oktubre 15, nakatanggap ng tawag si Police Senior Sergeant Cuenca mula kay Barangay Captain Rico Cabral na nag-ulat ng pamamaril sa lugar. Kinilala ang biktima na si Randy na noon ay nasa repair shop nang dumating ang isang lalaking nakaitim na jacket, pantalon at helmet. Walang sabi-sabi, binaril ng sospek ang biktima sa ulo gamit ang di pa matukoy na kalibre ng baril. Agad namang tumakas ang sospek sakay ng puting motorsiklo papuntang Barangay Poblasyon. Dinala ang biktima sa pagamutan sa Lipa City para sa agarang lunas at patuloy na inoobserbahan. Sa lugar ng krimen, na-recover ng pulisya ang isang basyo at isang bala ng kalibreng 9mm. Patuloy ang isinasagawang hot pursuit at follow-up operations ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang sospek. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At balitang sports, Carlos Yulo nalimitahan ang kategoryang lalahukan sa SEA Games. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Nagkaroon ng pagbabagong ipinatupad ang organizers ng 33rd Southeast Asian Games o SEA Games na gaganapin sa Thailand. Sinabi ni Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion na maaapektuhan dito si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Isinaad ng organizers ang panuntunan na ang mga atleta gaya ni Yulo na lumalaban sa iba't ibang apparatus ay maaari lamang pumili ng isa sa kanyang sasalihan. Dagdag pa ni Carrion na sigurista ang organizers dahil sa tiyak na makukuha ni Yulo ang lahat ng mga categories at aparatus na sasalihan nito. Maaaring pipiliin na lamang ni Yulo ang parallel bars dahil dito siya nakakuha ng gintong medalya. Ipapaubaya na rin nila kay Ivan Cruz ang floor exercise at vault kay Miguel Besana na nagkampiyon ang mga ito sa huling SEA Games. Nakatuon pa rin si Yulo sa Artistic Gymnastics World Championships na gaganapin sa Jakarta, Indonesia mula October 19 hanggang 25. Magugunita noong 2023 SEA Games ay nakuha ng Pilipinas ang 4 na ginto, 2 silver at 1 bronze medal. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng balita hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. Follow them on Facebook, Lipamedics Medical Center, on Instagram at Lipamedics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. 7:22 a.m. on the clock, oras sa buong Pilipinas. October 17, 2025. Thank God it's Friday. At ako po, si DJ Frankie. At kasama natin sa kabilang linya, si DJ Joey Boy. Dito lamang yan sa GV 99.9. Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express.
Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated.